What's up guys? Meron pong kumakalat na larawan ni Gloria Macapagal Arroyo kasama po si Lene Robredo, yung dating Vice President ng ating bansa. So ano nga ba ang kahulugan nito? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ayaw na nga ba ni Gloria kay PBBM? Yan po ang ating pag-usapan ngayon. Hello guys, magandang oras po sa lahat ng mga taga-subaybay. Lahat ng mga solid sangkay dyan. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Bago tayo magsimula mga sangkay, paki-check po muna kung kayo po ay nakapag-subscribe na sa ating channel o hindi pa. At kung hindi po mga sangkay, sa ibaba po ng video na ito, may makikita po kayo dyan na subscribe button. So pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Diba? Ganun lamang po kadali mga sangkay. Click na subscribe, click na bell, and click all. Eto na, mga sangkay, pag-usapan mo natin ito. Ako kasi, ayoko na sa hindi na tayo political vlogger. But, gaya ng sinabi ko, nakaraan, magdi-discuss pa rin po tayo sa mga nagaganap ng ilan, sa mga nangyayaring, sa politika, paminsan-minsan. Dito kasi, medyo curious lamang tayo sa nangyayari. Itong si Gloria Macapagal Arroyo, nakipag-dinner kasama po si former Vice President Lene Robredo. At, ewan ko, sabi po dito, we chatted about Bicol politics. Alam nyo, ulitin ko mga sangkay, sa mundo ng politika, ito na pag-uusapan po namin itong magbabarkada kasi may mga friends kami. Pagdating, mga vlogger lang din. Mga sangkay na magkakaiba po yung mga iniisip namin, pero hindi naman po kami mga politiko at ang naiisip na lamang po namin na sa politika, walang permanenteng kaibigan. Kaya nga ayaw namin sa politika. Ayaw namin pasukin yan. Mga sangkay, kumbaga, nagbablog lamang po kami dito kasi ayaw namin madamay sa kung anumang baliktaran, awayan ng mga politiko. Nasubaybayan nyo naman ako mga sangkay kung paano po tayo nakijoin sa kampanya. Parang, for me, yun po yung the best na campaign season nung time po na tumakbo si PBBM. But right now, again and again, mga sangkay, wala na po tayo sa political vlogging. Tapos na ang election, it's time to move on. At wala na, kaya nga hindi na po ako bumabanat sa mga sinasabi. Di ba dati, binabanatan natin yung Dilawan, bumabanat tayo kay Laisko, bumabanat tayo. Wala na mga sangkay, peace na po tayong lahat. Hindi na tayo nambabatikos ngayon ng mga kalaban ni PBBM o kung sino mang tao. Siguro mga sangkay, minsan, kinokorek natin yung ibang mga politiko. Pero hindi na po kagaya dati na talagang, ewan ko ba, matindi yung bakbakan nun, pero masaya po ang lahat eh. So ito, sabi po dito sa post ng News 5, ito ang pahayag ni dating Pangulo at ngayon Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Sa kumakalat na retrato niya sa social media, nakasama si dating Vice President Attorney Lene Robredo. Aniya, nakasama niya sa isang social dinner ang dating pangalawang Pangulo. Umami naman pala si Gloria, no? So hindi itinago. So, tingin ko naman mga sangkay, may own, opinion. Sa tingin ko, wala sigurong kahulugan to na matindi, no? Kasi inamin niya kaagad eh. Kasi kung hindi, kung meron yan something, itatago niya yan. Sasabihin niya, hindi totoo yan, o kaya, At, sinabi pa nga po niya, mga sangkay, na we chatted about Bicol politics. Diba? Ibig sabihin, talagang may ugnayan sila, nagkakausap. Okay. Si Macapagal Arroyo ay kilalang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos na naging kalaban ni Robredo sa pagkapangulo noong nakaraang eleksyon. Tama po yun, mga sangkay, di ba? Solid si Gloria kay PBBM. Pero ngayon, mga sangkay, nakikita po natin kasama yung dating kalaban ni PBBM. Pero sana mga sangkay, no?
Sana walang baliktaran na mangyari. Pero kung mangyayari man yun, mga sangkay, na may mga baliktaran na magaganap, hindi na po tayo magtataka doon. Bakit? Politics is politics. Hindi pa ba tayo nasanay, mga sangkay sa Pilipinas, na kahit sobrang magkakakampi, nagkakalaban-laban. So, yun po yung reality ng politika sa ating bansa. Sabi po dito, I recently had a social dinner with former Vice President Leni Robredo and mutual friends from Bicol. We chatted about Bicol politics. So, pinag-usapan po nila yung patungkol po sa politika doon po sa Bicol. Ano ba yun? Tatakbo ba si Gloria doon o tutulungan niya si Leni Robredo? Malapit na rin po ang eleksyon, di ba? 2025. Ngayon, ito yung komento ng mga kababayan mo natin. Magbasa-basa po tayo kasi matatalino itong mga kababayan natin. Alam niyo naman yung Pilipino, di ba? Kahit anong issue, may sariling ano yan. May sariling explanation dyan. Eto, sabi po ni Matthew. Sabi ni Matthew, sa politika magkalaban, pero sa totoong buhay sila magkaibigan. Hindi natin pwede pakialaman ang kanilang adhikain sa buhay. Baka may mabuting maidudulot sa hinaharap. Pwede. Ito naman si Ray. Ano na naman kaya niluluto ni Ate Glo? Uy, may napanood din po ako, nakita ko lang pala sa YouTube, na sinasabi doon, mga sangkay, ng isang political vlogger, na may something nga bang niluluto si Gloria? May something nga ba na, alam niyo yun, mga sangkay? Alam niyo naman yung politika sa Pilipinas. Gulangan po yan. Kahit magkakakampi pa yan, minsan dahil sa posisyon Yun nga ang dahilan, mga sangkay, kung bakit nag-out po talaga ako sa politics or sa pagiging political vlogger. Kasi, ang gulo po ng politika. Biruin mo, kakampi mo. Kakampi mo ngayon, bigla mong malalaman, kinabukasan, uy, siya pala ganito. Tapos kalaban mo na. Iba na siya sa pinaninindigan mong prinsipyo. Ganun po sa politics, magugulat ka na lang. So ito, mukhang may iniisip siyang hindi maganda na ginagawa ni Gloria. Ito po si Ray. Ito naman, Leni Robredo mas magandang tumakbo sa national election than local position dahil marami siyang naipanukalang batas para malabanan ang korupsyon noong siya ay congresswoman ng Camarines Sur. Kaya na bahala. Opinion niya ito, mga sangkay. What is your opinion? Alright. Ito pa. Hindi masaya si Madam. Sino yung hindi masaya? Sinong Madam? Ito naman si Guards. Parang kaparehas ang komento niya yung nauna natin binasa. Magkalaban sa politika, pati ba sa totoong buhay? Magkalaban? Ano ang gusto nyo? Magtapayan ang mga tao. Ito naman si Kyle. Something unexpected may happen in the 2025 election. Ako guys, kaya lang sinabi, uulitin ko ulit. Hindi na po ako magtataka kung by 2025 mayroon pong baliktaran na maganap. Yung mga dating magkakampi na grupo, bigla pong mayroong kalasan, palitan ng Kasi hindi po tayo parliamentary system. Kung parliamentary system lang sana tayo, hindi ganito kagulo yung politika sa ating bansa. Wala, mga sangkay. Presidential system tayo. So, ang nangyayari, mga sangkay, gulangan ng gulangan sa politika. Ganun lamang po ganyan lang tumakbo yung politics sa ating bansa. Kaya nga sana, ayaw naman po ng iba na magkaroon tayo ng ma-reform yung ating system sa government. Magkaroon ng federalism or federal parliamentary system. Magtiis na lang po tayo. Inggit ba ang mga pulangaw, mga lenlen? Sino pa mag-aamiga silang Ay, nako, hindi ko alam anong comment na to. So, again and again, guys, ulitin ko. Ang politika ay politika. At the end of the day, ang mga to,
sarili pa rin nila ang iisipin dyan. Sarili pa rin nilang tatakbuhin posisyon ang iisipin. Ibig sabihin, kukuha po sila ng mga kaalyado na magpapalakas sa kanilang mga posisyon na tatakbuhin by 2025 at sa 2028 national election. Ganun na po ang reality. Mga sangkay, huwag na po tayo magtaka. Kaya ngayon pa lang, i-ready nyo na yung mga sarili nyo. 2025, wala pa, malayo pa nga. Di, malapit na rin mga sangkay. Pero nararamdaman na po natin yung yung pagpaparamdam ng mga politiko ngayon. Alright, anong naiisip nyo mga sangkay dito sa ginagawa ni Gloria? Tingin nyo ba may pinaplano talaga siyang paano ba natin i-describe? Hindi maganda o may pinaplano ba siyang something na niluluto para sa kanyang political career o against BBM? O may minamanok po siya ngayon? Ano po ang inyong sari-saring opinion mga sangkay na naiisip ngayon? Just comment down below. Okay, eto na. Bago po tayo magtapos mga sangkay, isubscribe nyo tong isang YouTube channel ko. Yung bagong YouTube channel na Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan sa YouTube at kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me. Sangkay dyan, palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.